morning. This is Coach Mark. This is my first trade dito sa bago nating formula na nakita. Pero syempre, sa tulong to ng ating Panginoong Diyos na para natin to nakita yung wisdom na to. Syempre, kailangan natin ng tulong niya. What? Ito nga, dito sa formula ko is mag-start ako dito ng 8 a.m. to analyze the trend. At 8 Ano a.m. raw? kasi nag-start yung market. So, i-analyze ko lang yung trend kung saan siya papunta. Kailangan mo lang i-highlights first yung, syempre, yung first 5-minute time frame. Hindi kung ka nakikita niyo sure. dito, doon siya nag-start sa kulay dilaw, natapos siya doon sa kulay parang pink ba yan or Uh-oh. alam kulay. Then, after 1 minute, dito kasi nag-entry ako. Yan. So, nakita ko dito na bumababa yung candlestick. So, nakakita ako ngayon ng pattern na babagsak siya. Pero, kailangan mo munang hintayin yung pullback bago ka mag-entry. So, kaya nung nag-pullback siya dito ng konti, yan. Umakyat siya. Diyan na ako nagkaroon ng opportunity to enter the trade, okay? Diyan, pumasok ako diyan. Medyo na-late pa nga ako diyan eh. Dapat pumasok na ako doon. Pero okay lang kasi hindi naman siya ganun kalayo pa rin. No? Then, kailangan maglagay ka ng stop loss para siyempre sure yung trade mo na hindi ka talaga maubos at hindi masusunog yung account mo. Yan. So, habang hinihintay ko yan, so nag-ano ako dyan, nag-trailing ako. Ibig sabihin, binababa ako yung stop loss dyan para at least pag medyo bumagsak na siya ng konti, ilalagay ko siya sa break-even. So, yun, para safety yung trade natin, at least hindi maubos yung account natin. Ayan. So, kung nakikita nyo, yan, ibababa ko yung stop loss dyan to break even. Then, hihintay lang tayo ng ilang minuto. Pero, sa totoo lang, kung malaki tong account, kung malaki tong capital dito, ito malaki na rin tong malaki na rin yung gain nito. Pero dahil since maliit lang yung capital dito, so, talagang hinihintay ko pa yung target goal ko na makakuha ko at least $50 per trade. So ayan, bumagsak na siya. Diyan ko na inusog yung stop loss ko. Pero you can see, di ba, nakikita nyo na mabagsak na talaga siya. Ayan. Tapos chinecheck ko kung babagsakan niya pa ba itong kung ma-break niya yung support dito, yun, di ba, yung support na yun. Pag na-break niya yan, may tendency bumaba pa siya ng bumaba. Okay? So, as you can see, yun, may $25 na ako dyan. Kung tutusin, pwede na yan. Pero dahil kailangan mo magtiwala sa, sa setup mo eh. So, yan. Kaya hinintay ko pa. Yan. So, yan. Nung nakita kong nandoon na siya sa doon sa support kanina na yon na break niya, and mas lalong naging confident ako na babagsak siya. Pero dito pa lang, ito yung isang lesson dito sa akin na dapat pala doon pa lang sa pinaka dulo na pinuntahan, nag-out na ako, hindi na ako naging greedy. Para at least kahit pa malaki-laki na yun may 50 na yun. So parang ang nakuha ko lang dito is 35 kasi nag-ano ako ng stop loss dito. Then hinintay ko kung tataas. Tama. Dapat profit is still profit, malaki na yon, dapat kinuha ko na yan dyan, pero syempre sabi ko nga, nasa learning stage pa rin tayo, kaya okay lang yan. Ang importante, hindi ka loss. Importante, may profit ka pa rin. Kahit sabi mong 30 lang yan, or 25 lang yan, or 20 yan. Still profit yan. Pero yung lesson learned, dapat huwag tayong maging greedy. Huwag tayong maging greedy para at least okay na yun. Tapos bawi na lang tayo bukas. Guys, ito pa pala yung isa pang napag-aralan ko dito.
siguro makontento tayo siguro. Hindi na natin kailangan mag-overtrade katulad ng ginagawa ko dati. Kasi doon ako naubos eh. Katulad dito, natalo pa ako dito eh. Kasi nanalo na ako, tapos nag-trade ulit ako na nag-trade hanggang sa nasunog yung capital ko. So, yun lang guys. Sana may mga napulot kayo dito sa bago kong formula. Ngayon, kung gusto nyo matutunan to, kung interested kayo, pwede kayo mag-comment dito, pagtulungan natin para natin gagawin yung trade na mas madali at walang masyadong hassle. Siguro hanggang dito na lang, pero tapusin nyo yung video para makita nyo kung hanggang saan siya na out. Pero sayang pa rin, di ba? Kung in-out ko na siya kanina, mas malaki sana yung profit ko. Okay guys, thank you. And God bless sa inyong lahat. Maraming salamat. And don't forget, bago ka mag-trade, you need to pray first. And syempre, manghingi ka ng wisdom at hingi mo at tignan mo kung ano yung plano sa'yo. Kung ano yung plano ni God, hindi yung plano mo ang masunod. Tanggalin mo yung pride mo. Yan, importante, mag-repent ka at si Lord ang bahala sa'yo. Let's go!